Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 to June 8. So Cancer, tulad po nakagawian, kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Cancer yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guides every time na may reading tayo, especially for today. So Cancer, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, kindness, and also your support dito po sa James Tarot PH every time na meron po tayong reading. So Cancer, thank you again for not skipping the ads. So ano naghihintay sa inyo ngayong June 1 to June 8? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Sun card. Lovely, beautiful. In the area of what you want, wow, you have the Victory card, Six of Wands. In the area of what you need, you have the Knight of Cups. Wow, ang ganda ng kombinasyon. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron kang, wow, Six of Pentacles. You'll be able to give out the blessing na kakaroon ka in the near future. Congratulations. In the area of your challenge, this week you have the Wheel of Fortune. In the area of your fortune, you have King of Cups. Lovely, lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron kang Seven of Pentacles. Beautiful. At ang outcome mo this week, Cancer, for June 1 to 8, meron kang, wow, Nine of Wands. Ang ganda na reading mo, no negative cards. I'm seeing you very, very bountiful, maswerte, and also mapagpalaya at maligayang linggo ito para sa iyo. Congratulations, Cancer. But first, at the bottom of your deck, you have the Five of Cups. Ngayon linggong ito, Cancer, may mga bagay kang kailangang iwan na. May mga bagay kang kailangang pabayaan o kaya kailangan mo recognize and ma-realize na yung mga bagay in the past should remain in the past. Hindi mo na siya kailangan balikan pa. Kailangan mo daw ma-reconcile sa sarili mo na yung mga tapos na ay tapos na. Especially kung relationships yan na parang pabalik-balik o kaya hindi mo ma-let go o kaya mga scenarios in the past, whether past trabaho o kaya past endeavor or experiences na talaga namang very painful at nire-replay mo pa sa isip mo kung ano yung dapat nangyari, ano yung dapat kong ginawa, dapat ganito pala yung sinabi ko, dapat ganito pala yung inaction ko, di sana hindi to nangyari, hindi sana nawala yun. So parang this week you're being called, Cancer, to really understand na minsan kung ano yung mga bagay na hindi natupad, mga pangarap na walang nangyari o mga pangako na hindi walang pinatunguhan. Always iisipin mo daw na ito ay redirection ni God. May dahilan kung bakit hindi mo siya nakuha, kung bakit hindi siya napanatili sa buhay mo, at kung bakit kailangan siyang matanggal sa buhay mo. Okay? So this is God's redirection para sa'yo. So make sure this week na lilingon ka paharap sa future mo, sa kalagayan mo ngayon at saka sa future, sa dako paroon. Doon ka daw mag-focus kaysa sa nakaraan. Okay? Cancer, this is really a very, very mapagpalaya na week para sa'yo. Learn to forgive the past. Forgive also yourself sa mga nangyari sa past at magkaroon ka lagi ng opportunity and lakas ng loob na harapin yung ngayon at saka yung future mo moving forward, okay? There are a lot of possibilities coming to you, kaya wag mo sayangin yung oras mo kakatingin sa nakaraan, okay? Sa pag-usapan natin ang yung spread for the week, ilan ang yung major arcana dito? You only have 2. At yung dalawang yun pa yung mga pinakamasasayang major arcana. Pag sinabi natin major arcana, yun yung mga malalaking cards na may malaki ding epekto sa linggo mong ito, kaya magagamit mo siya at mararamdaman mo siyang mangyayari this week. Okay? You have 2, the Sun card at saka the Wheel of Fortune. Nakita ko dito na ang nakasalalay daw para umikot ang swerte mo this week ay inyong kaligayahan, pagtingin mo sa positive things, pag-iwan sa mga negatibo, at pagtaboy dun sa mga bagay na alam mo ikakababa mo. Ngayon ang linggong ito para laging tignan ng positibong outlook, huwag mag-dwell sa negativity, iwasan yung mga tao magdadala sa iyo ng negativity, and always see the positive side of everything in your life this week. Okay, Cancer? So, pag-usapan natin ang iyong reading for today. Kada cards, be comprehensive at saka detalyadong reading every card. Okay? So at the core of your reading at the center, you have the Sun card. The Sun card, happiness, joy, freedom, kalayaan mo this week. Ito yung parang kalayaan from the past, Cancer. It's either na
na-forgive mo na yung sarili mo o meron ka na napatawad from some area in your life before na parang ngayon mo na-realize na parang, okay, mali pala na mag-dwell ako sa taong ito. Mali pala na panghawakan ko pa yung mga bagay na pinangako niya pero wala pala nangyari, o kaya mga pangarap na parang pilit mo pa rin hinahabol pero ngayong linggo marirealize mo na mali pala na pinanghahawakan ko yun, mali pala nag-focus ako sa isang taong ito o sa isang sitwasyon na ito na wala na ako mapipiga pa, na hindi ko na pala dapat panghawakan pa. So ngayong linggo, you need to choose to be happy, choose your freedom to chase brand new things. Tingnan mo tong Two of Cups sa may likuran nitong lalaking ito sa Five of Cups image. Symbolism yung dalawang cups sa likod niya na, huy, tingin ka ng tingin sa mga natapon pero meron pa ditong dalawang posibilidad na magkaroon ka ng bagong bukas, bagong buhay. Pero hindi mo siya nakikita dahil nakafocus ka sa negatibong nangyari before. At nakatingin ka pa rin sa mga bagay na dapat tapos na. So ngayon, maging masaya ka kasi magkakaroon ka pa ng mga bagong opportunity moving forward. And wag mong panghinayangan na yung tapos na, okay? Mga tapos ng relasyon, mga trabahong walang nangyari, mga pangarap na akala mo yun yung para sa'yo pero hindi pa pala. Tapos yung mga naging participation mo rin sa mga nangyari before. Parang I'm hearing you also need to forgive yourself, Cancer, sa mga nangyari before na hindi ka nagkulang, sadyang ganoon talaga ang nangyari. Wala na tapos na Yun na yun So parang ngayon, just be glad that it's over, glad that it happened, and glad na parang okay, ngayon babangon na ako ulit at haharapin ko na yung brand new start ko away from what happened in the past. So ngayon, with enough happiness, I'm seeing you focusing the good things na meron ka. Siguro ngayon baka natanggal ka sa trabaho, nag-iisip ka kung saan kukuha, saan nakakahanap ng bago. So ngayon, mag-think positive ka daw. O walang mangyayari kung negatibo ang iniisip mo, especially sa paghahanap ng bagong trabaho. Nakita ko ngayon na parang huwag ka laging nega kung halimbawa meron kang ita-try na new opportunity o meron kang susubukan na puntahan kung sakaling doon may bagong trabaho. So huwag mo pangunahan yung mga mangyayari. Don't control things. Don't force things based on your plano. Meron din sa inyo na parang nag-overthink kaya hindi makapagsimula o hindi mahanap yung swerte this time around kasi baka pag meron kang bagong sinisimulan, hindi mo agad iniisip, ay, sige, gawin ko to. Wala mo ng positibo, iniisip mo agad yung negative. So make sure this time around na dapat maliwanag sa isip mo kung ano yung mga bagay na maaari mo makuha kesa yung mga maaaring pangit na mangyari, okay? Nakita ko rin dito na parang talagang freedom. Now you are ready. Now you are excited. That's what I'm healing. That's what I'm feeling and hearing. Nakita ko rin dito na parang hindi ka na susunod sa mga sinasabi sa'yo before. Ngayon, para may sarili ka ng boses and you are now following orders of yourself. Ganyan. Kung rin tawag ang damdamin mo, yun ang susundin mo. Okay? The Sun cards being clarified by the Four of Wands. Yes, ngayon, malaya ka na. I'm hearing celebrating na parang, yes, sa tapos din. Yes, iniwan ko na yung bagay na yun. Yes, iniwan ko rin taong ito. Parang may paggaan ng kalooban mo and people around you are also celebrating for you because ngayon parang ready ka na talagang harapin yung mga bagong bagay sa buhay mo. I'm hearing someone sa inyo na parang merong matagal nang nag-aalok. May matagal nang nag-aalok ng bagong simula, bagong ganto, bagong ganyan, pwede ring bagong pag-ibig. Pero parang ikaw before ayaw mo, hindi mo tinatanggap o ini-ignore mo. Ngayon parang handa ka na tanggapin siya. At saka sobrang saya mo ngayon kasi talagang malayang-malaya ka na. And now ready ka nang abutin yung mga pangarap na dati pinagpaliban mo because you're so busy with a lot of things in the past. Na parang kung dati, iniisip mo lang magtayo ng negosyo pero hindi mo magawa-gawa kasi busy ka for other things. Pero dahil natanggal na yung mga bagay na dapat matanggal sa buhay mo this week, na-realize mo na okay, time na para habulin ko na ngayon o kaya i-kompleto na o kaya ma-reach ko na yung dating mga thresholds or pangarap o goals na dati mong kinaligtaan o dati mong napabayaan. Ngayon, you are ready to achieve something new. Nakita ko ito, finish line, new job, new opportunity, getting that stability for you and your family. Ngayon parang pampamilya na yung inaasikaso mo for your kids, for your parents. Parang doon mo na lang ilalaan yung lahat ng effort mo, kaya ready ka ulit to conquer new things. So congratulations because Four of Wands is really a celebratory card for you. Okay, Cancer? In the area of what you want, you have the Six of Wands, victory.
Yes, ngayon na parang handa ka ng talikuran yung past, ngayon para magsisimula ka ulit, handa ka ng humakbang, medyo may kaba sa puso mo, ano Cancer, may kaba, may takot, may alinlangan, pero nakikita ko dito na handa kang gawin ang lahat para magtagumpay sa bago mo sisimulan. Malaya ka na, nag-enjoy ka na, may bago kang goal na gustong tahakin. So this time around, chase it. Don't be afraid. Wag mo din daw pagdudahan ng sarili mo because I'm seeing here that you can achieve it, you can do it, you can have it. Nakita ko rin na parang sapat na yun naranasan mo in the past para magkaroon ka ng enough experiences para sa pag-abot nito. With the victory card here, telling yourself na abot kamay ang tagumpay, basta gagawin mo ang lahat in order for you to hone pa the skills. Kasi parang 'di ba, papasok ka sa bagong trabaho, papasok ka sa bagong endeavor, merong mga bagay pa dyan na kailangan mo pang buhisiin o kailangan mo pang asikasuhin because syempre new environment, merong bagong pakikisama, new power dynamics, may mga linya din ng trabaho na parang kakaiba sa iniwanan mo before. So ngayon, kailangan mo linangin pa, do some research daw, narinig ko to, do some research and show how good you are sa bagong pupuntahan because nakita ko dito with the victory card, parang may mga tao sa paligid mo na bibilib sa'yo because parang ay ang galing pala ni Cancer, saan galing trabaho yan, ang galing naman niya, ang bilis-bilis niya mag-adjust, ang galing-galing niya, napakasigasig niya, napaka-go-getter niya. So maraming tao ang bibilib sa kakayanan mo, basta Cancer, kayanin mong kalimutan ang past. Ngayon parang start over, panahon nito para mag-start over para sa'yo and achieve greater heights. So congratulations. Okay, the Six of Wands is being clarified by wait lang, i-charge ko lang to aking laptop kasi medyo medyo lobat na pala siya. Wait lang. Okay, yan, na-charge ko na. So, the Six of Wands being clarified by the High Priestess. High Priestess, ito sinasabi, yes, pagkatiwalaan mo ang sarili mo in the pursuit of the victory na gusto mo makuha this time. Parang, okay, akin na yung trabaho na yan. Okay, akin yung posisyon na yan. Okay, hindi ako panghihinaan ng loob. Yes, I will do my very best. Bibilib sa akin si boss. Magiging panatag ako sa trabaho. Settled ako. Madali lang ipapagawa sa akin. Hindi ako mahihirapan. Hindi ako may stress, ganyan. Pero sa pursuit ng mga bagay na yan of Cancer, sa mga bagay na gusto mong pagtagumpayan this week, nakita ko na pagkatiwalaan mo rin daw ang sarili mo. Wala, parang like I said kanina, walang time para magduda. Walang time para panghinaan ka ng loob because kaya mo. I know na baka may lingering effect pa rin yung nangyari in the past, na baka maulit yung nangyari before, baka mag-fail ako, baka mauwi sa wala na naman, o kaya baka mangyari na naman yung mga conflicts or pangit na karanasan mo sa dati. So ngayon, kalimutan mo daw yun, magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo that everything will be fine and you will be victorious. Okay, Cancer? In the area of what you need, daw kailangan mo, the Knight of Cups. I'm seeing here na minsan daw, parang sinasabi ng spirit guides mo na kailangan meron ka rin daw mai-offer, Cancer. Kailangan meron ka din maipapakita na bago sa gagawin mo this time around. Kasi para daw hindi maulit yung past at ngayon may tatahakin kang bagong landas. Nakita ko dito na parang kailangan daw meron kang maipapakita na something new. Something nakakaibang atake mula sa pinanggalingan mo before. So that ngayon magkaroon ka rin daw ng bagong outcome sa gagawin mo. Hindi na mangyari yung nangyari before. Ngayon parang binibigyan ka ng kalakasan ng iyong spirit guides na isipin mo mabuti, have some quality time sa pag-reassess sa, okay, this time around sa trabahong ito, ano yung pwede kong atake para hindi na mangyari yung dati, para mapakita ko na, okay, I still got it, I still have it, at meron pa akong ibubuga this time around. Nakita ko dito with the Knight of Cups na meron kang ibibigay, meron kang aabot na bago sa trabaho mo na kabibiliban ka ng boss mo o kaya co-workers mo, and then pabalik meron din siyang i-offer sa'yo, Cancer. I'm hearing that and I'm seeing your boss giving you the reward, giving you the compliment na parang, uy Cancer, ang sipag mo naman, ang galing mo naman, tapos biglang may magbubukas sa yung bagong pinto. That's what I'm seeing, that's what I'm hearing. Bagong pinto, leveling up, or magugulat ka na lang na parang bigla-bigla baguhan ka pa lang o meron kang pagbabagong ginawa sa trabaho mo, magugulat ka na lang na parang inofferan ka ng something new o kaya may mahalagang bagay na parang inaangat for you. So para magiging mas mabilis daw this time around yung journey mo with this new job or with this new opportunity, kaya i-offer mo yung best version of yourself para magkaroon din ng pabalik na offer sa'yo na maganda rin. Okay? The Knight of Cups being clarified by
The Two of Pentacles, yes. This offer will give you the stability or the parang balance sa buhay mo. Kapag naibigay mo yung lahat-lahat mo o naibigay mo yung best version of yourself, babalik daw sa'yo yun eh. Parang merong mirror effect. Parang kung ano ibibigay mo, babalik din sa'yo. And ito yung magkakaroon ng balanse na sa buhay mo. Hindi ka na manghihinayang sa nangyari sa past. Ngayon maunawaan mo na parang, okay, now I'm ready to focus on this new thing. I'm ready to give my all because nakita ko stable ako dito. Napangahawakan ko ng maayos sa trabaho, nakakauwi ako ng maayos sa job, sa bahay, tapos kaya kong panghawakan yung family ko, yung sarili ko, yung me time ko, malaki na yung nabibigay kong oras for myself, hindi na ako ganun kangarag. So parang itong offer mo of your best version sa trabaho ay kakaroon talaga ng magandang reputasyon in your name. And this will give you the balance that you need in life. Okay, Cancer? In the area of what's affecting your current energy, wow, you have the Ace of Pentacles. Magkakaroon ka talaga ng bagong simula. An offer, a new job, a new opportunity, anything about kaching-kaching o kaperahan sa'yo this week, Cancer. Kaya, masayang-masaya ka. Kaya para ilalaban mo yung kaligayahan mo sa kayong kalayaan mo na parang, yes, I'm free, I can do this, iyayakapin ko to, hindi ko to pwedeng palagpasin. This is my brand new start, tapos na yung nakaraan, ready na ako to move forward. Itong Ace of Pentacles na new opportunity sa'yo. Bigay sa'yo to ni God, Cancer. Tignan mo, hawak-hawak ni God yung Pentacle. Parang handog niya sa'yo to because ang tagal mo nagdusa sa past. Whether past relationship, past jobs, nakita niya kung gaano ka nagtiis. So ngayon, binigyan ka niya ng new Pentacle, a new opportunity. Kaya wag na wag mo daw sasayangin ito, Cancer. I know, very masaya ka. I know na medyo energetic ka and excited to do new things. Pero kaakibat daw nun ay wag sayangin yung opportunity. Make the best out of it. And ito yung susi mo for greater goals. Nakita mo tong archway papunta sa bundok. Yung bundok na yan, symbolismo yan ng mga malalaki mong pangarap sa buhay. So, ito ang susi. Gamitin mo siya ng maayos para magkaroon ka ng stability sa life mo. At kapag stable ka na, may tama ka ng ipon, napaprovide mo rin sa family mo, sa sarili mo, mas magkakaroon ka ng malaking opportunity na abutin na yung mga bigger goals mo in life. Kaya, huwag sayangin ngayon ang opportunity ha. I know you're very, very happy. You're free to embrace this and have a brand new life, pero magkaroon ka ng matalinong desisyon para panghawakan itong blessing na ito, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Queen of Wands. Yes, para nagbalik talaga yung confidence sa puso mo, sa sarili mo. You are very, very much in your element. Parang ang saya-saya ko, parang na-realize mo na magaling pala ako, kaya ko pala to, hindi pa pala huli sa akin ang lahat because parang dati pinangliitan ka ng loob. Ano, Cancer? Because what happened in the past talagang sobrang lungkot mo, sobrang sad mo, parang feeling mo you're not enough, parang feeling mo hindi mo deserve yung mga bagay-bagay because maybe sinisisi mo pa rin sarili mo sa mga nangyari. Pero dahil bigla may dumating na bagong blessing, an alok, and then tinanggap mo ito, talagang biglang nagbalik yung sigla sa'yo, yung tiwala mo sa sarili mo na parang, kaya ko pa pala, pwede pa pala ako, meron pa pala nagtitiwala sa akin na magagawa ko yung potential ko. So ngayon, I'm seeing you very, very confident, enjoying the process, enjoying every step of the way. Dalawang happy cards ito, a Queen of Wands and the Sun card. Talaga nakita ko dito na mag-enjoy ka lang. Huwag kang matakot, huwag kang mangilag sa mga bagay-bagay. Embrace the opportunity. Every problem is a welcome opportunity. Okay, Cancer? In the area of your near future, ito sobrang ganda. The Six of Pentacles. Six of Pentacles, sinasabi niya na in the near future, you will have enough for yourself, Cancer. You will have enough money, material things, ipon, name it. Magkakaroon ka ng material at saka abundant money na talaga namang enough for you and pwede mo pang i-share sa ibang tao, Cancer. Nakita ko rin dito na makikilala mo in the near future kung sino yung karapat-dapat mong paglaanan ng sarili mong pera. Halimbawa, in the near future, bigla-bigla, kasi because you have a new opportunity, nakalingon ka na sa bagong simula, meron ka ng bagong trabaho, settled ka na, okay ka na, biglang ang daming tao sa paligid mo, ang daming mga bagong friends. Yung mga dating friends na hindi mo maasahan noong mga panahong lugmok ka, ayan, biglang nagbabalik. Hindi mo maintindihan kung bakit biglang nagparamdam ganyan. So, in the near future, makikilala mo daw kung sino yung tunay na mga tao for you na pwede mong paghiraman ng pera. Pwede mong paglaanan ng blessing mo because not everybody, I will repeat this, and you have to
be reminded of this, Cancer. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay karapat-dapat mong bigyan ng blessing mo. Hindi naman dahil sa madamot ka, pero dapat mong kilalanin kung sino yung totoo at sino yung deserving na mabigyan ng worthy, abundant money mo. Tingnan mo si image dito sa gitna. Ikaw ito. Tingnan mo, binibigyan niya itong isa. Kasi na-scale niya na-balance niya Karapat-dapat ba siyang bigyan ng aking blessing? Ano ba yung karanasan ko sa kanya before na nag-deserve siya at worthy siya ng blessing na meron ako? So parang ngayon panghawakan mo rin yung pera mo daw, Cancer, in the near future. Hindi pa rin labas lang labas. Pag-alaran mo kung paano mo panghawakan yung pera na, okay, I will give this to this, I will give my money to this. Pero kailangan iniisip mo siyang mabuti, hindi lang puro labas ng labas. Okay, Cancer? Money matters in the near future. Give and take. Dapat alam mo kung kanino ibibigay at ano yung bagay na babalik din sa'yo. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Hermit card. Yes. Kailangan mo talagang alamin sa sarili mo ito, Cancer. Tamang-tama yung sinabi ko kanina. I don't know kung ulitin ko pa ba, pero dapat mo daw talagang isipin yung tamang sagot. With the Hermit card, it is like a soul searching. Finding the truth. Finding kung kanino karapat dapat ibigay yung mga worthy money mo. Hindi pwedeng sa lahat. Ngayon, parang dahil patagal ka nag-solo, matagal kang nalugmok mag-isa sa pain mo in the past. So parang doon daw, gamitin mo yung mga nangyari before bilang paalala sa'yo na dapat yung karapat-dapat lang makatanggap ng perang o bountiful or blessing na mula sa'yo because naranasan mo na maging solo, naranasan mo na maging malungkot, naranasan mo na maging nasa baba ka. So, this is the right time for you to really be wise. Magkaroon ka ng full wisdom kung sino yung dapat mong paglaanan at kung sino yung hindi. Okay, Cancer? Napakaganda at very, very profound message for you na dapat mong tandaan in the coming weeks. Okay? In the area of a challenge this week, challenge daw sa'yo, Cancer, yung pagharap sa blessing. Meron mga bagay kang hinihindian. May mga bagay ka na parang, gagawin ko ba yan o hindi? Is this the right time for me to accept this blessing? Kaya talagang ito, lingering pa rin to sa life mo Parang pinanghihinayangan mo pa rin yung past, pero merong nakahanda ibigay sa'yo si God at saka si universe na mga bagong opportunity, pero parang ikaw hindi ka pa handa. May mga ganong area sa life mo na parang, ay sorry po, ayoko mo muna, hindi pa ako ready. Ay sorry, alam ko ako yung ready dyan, pero pasensya ka na, hindi pa ako naka-move on o takot pa ako ganyan. So, nakita ko dito na baka mag-hinder daw yung swerte in your life. So, make sure, Cancer, that you continue accepting blessing and huwag mong hindian. Nakita ko dito na wag mo daw basta iasa sa kapalaran ang lahat. I know you are being favored this time, especially lumabas sa card mo si Wheel of Fortune, pero dahil nasa era siya ng challenge, nakita ko dito na baka ikaw mismo ang humarang sa sarili mong swerte, Cancer. So make sure wag mo hindian yung mga bagay na for you, wag mo ituring na yung blessing ay problema because sometimes yung mga blessing pag dumating sa buhay natin, akala natin yan ay problema. Paano ba yan? Ang dami ko na asikasuhin. Halimbawa, meron bagong trabaho. So, kailangan siya ng training, 2 sets of interviews, 3 sets of training, tapos may kailangan ka pang documents na kailangan kunin sa gantong kumpanya, mga government documents or credentials na kailangan mo lakarin, tapos ang haba-haba ng pila. So parang ikaw, ano ba yan? Dami-dami kailangan, trabaho lang naman, bakit ang dami-dami ko kailangan isipin, dami-dami ko kailangan kolektahin na document. Parang wag mo daw isipin lagi ng ganun. Parang every opportunity, of course, kailangan niya ng mga pag-aasikaso, kailangan mong buhisiin, kailangan mong paghirapan. So make sure na wag ka magkaroon ng parang negative quotation or connotation pagdating sa iyong mga kaswertehan. Okay? Accept everything with open arms. Enjoy. Be positive, especially here with the Sun card. Be positive and think the blessings as blessings kaya sa problema. Okay, Cancer? The Wheel of Fortune is being clarified by the Hierophant. Yes, maging matalino ka ngayon. Kung kinakailangan mo daw ng assistance or mentor from other people na parang tutulungan ka, mag-a-assist sa'yo para maging smooth sailing ang lahat, especially with the Wheel of Fortune na may mga bagay kang kailangan simulan ngayon. Iniisip mo siguro paano, saan ako pupunta, anong daan, ano yung proseso. So, parang nangangailangan ka daw this week, Cancer, ng taong malalapitan na expert sa gagawin mo this week. Halimbawa, gusto mong, like itong ginagamit na example, pero this is the best example or analogy for this combination of cards. So parang, halimbawa gusto mong pumunta ng Riyadh, gusto mong pumunta ng Middle East, ganyan. And then, okay na, may trabaho ka na, pwede ka lumapit sa agency, nakita mo na yung agency ay legit naman. So, maghanap ka daw ng mga
pwedeng kapitbahay o kakilala na nakapunta na sa Middle East. Hanapan mo sila ng, uy, nakapunta ka na sa Middle East, diba? Tulungan mo naman ako, ano yung mga proper documents, ano yung mga dapat kong asahan sa agency ko, ano yung mga dapat kong asahan pag nakalipad na ako, ano yung mga problemang maaari kong kaharapin, para ngayon pa lang prepared na ako. So ngayon, parang kailangan daw mag-level up ng knowledge mo, Cancer. Knowledge enough na magagamit mo para sa pag-ikot ng swerte mo sa kakaharapin mo in the near future. Okay? So, ngayon daw parang magbaon ka ng maraming ideas, magbaon ka ng maraming knowledge and na mga kaalaman. So, kailangan mo maghanap ng mentor, someone that will teach you the right way. Okay, Cancer? In the area of your fortune, ito maganda, you have the King of Cups. So kahit ano daw gulo ng paligid, Cancer, nakita ko sa'yo na you're very smart this time around. Yes. Parang kung ano man ang ipoprovoke ka ng ibang tao sa paligid mo, magulo sila, maingay sila, inaaway ka, very, very conflicting people around you. Ngayon parang hindi ka bothered. That's the right word eh. Hindi ka bothered this week, especially sa area siya ng fortune na parang okay, magulo kayo, okay, tinitiligor mo ko pero hindi ako papatol. Yan. Unbothered at hindi ka papatol because you're very busy in your life moving forward na parang very emotionally matured ka this time na walang kahit sinong tao ang pwedeng makasira sa momentum ng buhay mo ngayon. Na parang ngayon isip pa pinapairal mo imbis na emosyon, hindi ka agad mag-react, hindi ka agad iimik, hindi ka sasagot depending sa init ng ulo mo o kaya sa galit mo. Ngayon magiging pasensyoso ka at kalmado ka lang, which is kailangan mo in the pursuit of new things moving forward. King of Cups being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, busy ka ngayon sa stability ng buhay mo eh. Ngayon parang ayaw mo na lang problemahin ibang bagay kasi alam mo na kapag pinroblema mo yung mga conflict, yung mga drama, alam mo na maka-apekto yan sa buhay mo moving forward. I'm seeing here na kung meron mang mga family members o kamag-anak na parang away-away, gulo-gulo, parang hayaan mo na lang. Huwag mo na i-big deal, huwag mo na palakihin kasi baka pag pinalaki mo, maapektuhan pa yung buong pamilya. So ngayon, magkakaroon ka ng maraming pasensya, especially sa iyong kaperahan for the family. I'm seeing na mana o kaya pag-aasikaso mo sa SSS, sa iyong mga retirement things, o kaya sa pag-aasikaso mo sa usaping bahay o pagbebenta ng mga property sa bahay, something na talagang legacy mo o inheritance for the family. Ngayon, para magiging kalmado ka na. Okay lang yan, relax lang. Pangmatagalan naman ito, kaya hindi kailangan madaliin. Everything is working out in your favor, Cancer, okay? In the area of your divine advice, ito na may paalala sa iyo ng spirit guides mo, Cancer, na mag-focus ka lang daw sa yung bagong sisimulan. Huwag ka magmamadali, especially now na yayakapin mo yung mga bagong bagay sa buhay mo. So, this time around, relax ka lang. Huwag ka magmadali. Huwag kang mainip. Hindi mo kailangan laging makita yung development o resulta. Minsan kasi pag nagsisimula tayo, inaabangan natin yung very, very focused tayo sa performance natin yan. So make sure na ngayon isipin mo na nagtatanim ka ulit at kailangan ang resulta nito matagal. In the long process ito eh. So ngayon, okay lang yan, daanan mo lang everyday, take step by step, one day at a time. So ngayon parang i-celebrate mo daw yung small wins mo, wag mo biglain ang sarili mo. Okay lang yan, dahan-dahan lang. Don't force things and take things slowly, di ba? So ngayon, hindi pa lalabas tong mga resulta na ito. It takes time, kaya focus ka lang. Continue cultivate your talent, your skills. Kung ano man yung tinatrabaho mo, gawin mo lang paunti-unti, pasensyahan mo sarili mo, and everything will come to you at the right time, okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Nine of Swords. Yes, nag-aalala ka na, Cancer, nag-overthink ka din, nag-worry ka kasi baka yung mga pinagkatrabahuhan mo, yung ginagawa mo, feeling mo hindi nag-level up o walang resulta o walang development. I'm seeing na parang binibigyan mo ang sarili mo ng added pressure, Cancer. Huwag mong bigyan ng pressure ang sarili mo. Don't make things in perfection. Ngayon, have some space for imperfection, for learning. Marami bagay ka kailangan matutunan this time, kaya okay lang magkamali, okay lang minsan na hindi mo alam, okay lang minsan na kailangan mo mag-ask for assistance, ask for help, in the pursuit of mga bagay na gusto mo mabuo. Minsan huwag ka na mag-overthink. Hayaan mo lang, relax ka lang. Do your best and let God do the other half, okay? Ngayon, itaboy mo yung worry mo, mga stress mo, everything is working out in its perfect timing. Okay, Cancer? Relax ka lang. I know na natatakot ka na baka maulit yung past, pero hindi yan mauulit. Basta relax ka lang, do your work, do your job, do your part, and everything will be okay. Okay, Cancer? So, outcome mo na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano yung mga karagdagan nilang mensahe para sa'yo?
na kailangan mo malaman this week. Okay, Cancer? First, you have hand. In need of help, assistance, or guidance. Yes, kailangan mo talaga ng guidance ngayon, ng mentorship, someone that will give you the boost or give you the knowledge para mas mapabilis yung ginagawa mo this time, okay? Kaya huwag mo tanggihan yung tulong na inaalok sa'yo. Another message, you have shield. You need to defend yourself. Oh, ito yung pagkakataon para patunayan yung galing mo. Kaya kung kailangan mo ng tulong from someone, i-accept mo yun para mas mapatunayan mo na kaya mo at handa ka, parang malleable ka daw o kaya flexible ka na kaya mong mag-accept ng learnings and also kaya mong i-adapt yung learnings na yun, okay? Another message of haystack, karma, you will reap what you have sown. Oh, good karma daw. Pero ka makukuha ngayon na parang pinagtagumpayan mo dati, pinaghirapan mo before, you reward ngayon mo makukuha. Congratulations, Cancer. Another message, you have lion, time to act. Ngayon daw ang time para magsimula ka. Kaya wala nang panahon para maghayahay o ipagpaliban. Gawin mo na ngayon pero relax ka lang, huwag mong mamadaliin. Okay? Another message, you have vase, secret admirer. Oh, meron ka daw secret admirer this time. Congratulations, Cancer. Para sa mga Cancer single yan. Meron daw humahanga sa'yo o kaya tinitingala ka because you will have a great reputation in your work. Especially lumabas 6 of Wands, a victory card. Okay? Another message, you have angel, spiritual guidance, protection from harm. So, pinaprotektahan ka daw ng yung angel guides this week. Congratulations. Mapagpalang time for you. Another message, you have lightning, control your anger or you will be sorry. Oh, panghawakan mo talaga emosyon mo. Dapat isip pa pinapairal, hindi emosyon. Okay? Another message, you have a turkey, someone is behaving stupidly. O meron daw tao sa area sa buhay mo na medyo engot o tatanga-tanga. So, pagpasensyahan mo na lang daw, Cancer. Another message, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. So ngayon, talaga maalab ang damdamin mo na gawin ng isang bagay. So dapat passionate love ha, hindi passionate hate. Okay? Another message, you have bouquet, compliments from an admirer. Oh, dalawang beses lumabas. Meron talagang admirer o tagahanga. Merong humahanga sa galing mo siguro sa trabaho. Kung ito man ay love life, merong humahanga sa'yo at talagang namang attracted sa'yo. So, kung kanino naman po yan nakaka-resonate, alam mo kung sino yan at alam mo kung ano yung hinahangad mo this time, okay? Itong area na kailangan mag-focus on this whole week, Cancer, you have trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Yes, especially sa pagbangon mo, sa pagpunta mo sa mga bagong bagay, pagkatiwalaan mo sarili mo, your skills mo, yung kakayanan, and also God, okay? Trust is your word for the week. Unbothered kaya kaya mo yan, okay? In the area of your outcome this week, Cancer, you have the 9 of Wands. Ang dami mo nang napuntahan, ang dami mo nang naranasan, nadapa ka na, bumangon ka ulit, nalugmok ka na, bumangon ka ulit, paulit-ulit na nangyari yung cycle. So ngayon na pagkakataon, Cancer, to really push more, push hard. Walang rason para huminto tayo ngayon because malapit na yun. Si 9 of Wands, malapit na siya mag-10. 10 of Wands. Ibig sabihin, yung burden malapit nang matapos. Malapit ka na sa finish line. So make sure, i-push mo pa, ilaban mo pa, I'm seeing you. Malapit nang mabuo yung bahay. Malapit nang matapos yung hinuhulugan. Something na matagal mong pinaghirapan ay malapit nang matapos. Okay? So i-push mo pa. Huwag kang susuko. Huwag mong pagodahan ng skills mo. Huwag mong pagodahan yung kakayanan mo because you can achieve this. Okay? The 9 of Wands is being clarified by wow, Page of Pentacles. Yes, nagkakaroon ka ngayon ng bagong opportunity na talagang yayakapin mo. Kaya siguro hindi ka susuko eh. Pagkatapos sa linggong ito, pagtapos ng pagharap mo sa bagong simula at iiwanan mo na yung past because niyakap mo na mabuti, tignan mo siya, niyakap niya yung bagong opportunity na yun at marirealize niya na yes, buti pala hindi ako sumuko sa buhay. Yes, buti pala hindi ako pinanghinaan ng loob. Buti pala nilabang ko to because this is something that you will love. You will accept, you will embrace at ito yung babago sa buhay mo and you will make this your top priority. Nakita ko sa'yo na kahit pagod, kahit na parang wala pang tulog, kahit na hirap, okay lang kasi enjoy ka. Especially with the sun card here. Enjoy ka, masaya ka, at alam mo ito yung swak na trabaho o bagong buhay for you. Wow, Cancer, you're very, very unbothered and focusing and aiming to new heights, greater heights this week. Wow, Cancer, that is your June 1 to 8 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.